Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap University. Mga ka-U3 sa atin pong episode ngayon, balitang drug war na naman po tayo. At sa pinaka-latest po na balita, ito po ay patungkol po sa mga artista, 31 to be exact, ang napabilang po sa sinasabi pong narcolist po ng ating Philippine National Police at ng PIDEA. At kung maaalala po natin, mga ilang araw lang po nakaraan, I think it was last week, in fact gumawa po tayo ng episode tungkol po sa pinakabagong narcolist po na nirelease po ng at sinabi at inanunsyo ng ating Pangulong Duterte ang mga politiko na involved. I think it's around 46 at yun nga pong sinabi ko, these list po, mga names po sa listahan na ito ay already validated. So 46 at sa ngayong balita naman po, ito ay patungkol naman sa mga hindi politiko kundi mga artista. At sinasabi nga po sa report na mga bata pa ito, nasa edad 20 hanggang 30s, and in fact, tatlo lang daw po ang more than 40 years old sa listahan nito. Kaya tingnan po natin at basahin ang artikulo po ng PhilStart patungkol nga po sa issue na ito. At sabi dito na ang palasyo daw po ay nalulungkot sa pagkakasali ng 31 ng mga celebrities sa narcolist. Ang sabi nga po dito sa balita na hindi daw po papalampasin kahit po artista po sila, hindi daw sila labas po sa anti-narcotics crackdown ng ating gobyerno. Yun po ang sabi ng Philippine Drug Enforcement Agency ngayon po. At sabi nga po ng presidential spokesman Salvador Panelo na ang government ay nalulungkot nga po sa pagkakasali ng mga celebrities na ito, na kung saan ang mga celebrities na ito ay either gumagamit or nagpupush ng illegal na droga. At ang sabi po ni Panelo that they will not, tolerate it. Sabi po dito ng spokesperson, if PIDEA have sufficient evidence to back them up in court, then they should and they must. At ito naman po talaga mga ka-U3, ang alam natin na matagal nang ayaw ng ating Pangulong Duterte ang paggamit po ng illegal na droga at ang pagkakadawit po sa drug trade po. At since 2016, napakainit na po talaga ng kampanya ng ating Pangulo sa droga. Tingnan pa po natin dito further sa article, ang report po ay na-release po sa pamamagitan po ng PIDEA Director General na si Aaron Aquino. At ang sinabi niya po na ang mga 31 na celebrities na ito ay popular, quote-unquote popular daw po. At ang sabi naman po ng mga officials na ang mga celebrities na ito, kung maalala po natin, ay meron pong nahuli po at namatay na party drug dealer na si Steve Passion. So siya po ang tinuturing po na nagdi-deal po sa mga high value quote ng mga celebrity, ng mga drogista po. At siya po ay namatay at sa kanya pong listahan, dito po nakita at dito po na-discover ang mga artista po. At let's go now to the recent figures na akin pong nakalap kanina, according din po sa listahan po ng PIDEA. Noong July 2016 hanggang February 2019, last month, ang na-arresto na po ay 176,021 individuals ang naaresto. 5,281 ang namatay sa mga anti-drug operations. At sa mga barangay naman, 11,437 ang drug-cleared na ng mga barangay. At ang kinakailangan pang i-clear ay 21,755 na mga barangay pa. Marami-rami pa po ito mga KU3. At sa akin lang pong opinion, kasi po sinasabi po dito sa balita din po na nagdadalawang isip pa po ang spokesman. At sabi nga po ni spokesman Panelo, he's just following orders. Malacanang is still contemplating kung i-release daw nga po ang listahan ng mga
narco list na kabilang po ang mga celebrities, yung mga popular na mga artista. Sa akin pong opinion, I think it's alright if it has been truly validated at may mga kaukulan na po ng mga complaint at kaso na po ang formal na na-charge laban sa kanila. Para sa akin po, dahil that's already public record, so okay lang na i-release. Katulad po ng mga 46 na mga politicians na na-release na din po dahil lahat po ng mga nasa listahan na yon ay validated at may mga kaukulan na pong mga reklamo. Sa issue naman po ng mga artista, sa aking palagi po, kapag hindi pa po validated ang listahan na ito, wala pang kaukulang ebidensya, wala pang kaukulang formal na reklamo, para sa akin medyo unfair po ito dahil po unang-una ang source po ng hanap buhay ng mga popular pa man din ng mga artista na ito ay show business. At kung gagawa po ng paraan ang alam naman po natin na ang mga career po nila ay nakadepende lang din po sa kanilang kasikatan, sa kanilang quote-unquote magandang pangalan. At kung hindi po actually proven na sila nga po ay nagdo-drugs, kawawa naman po pag nasalit po yung kanilang pangalan na inosente naman po pala sila. Maapektuhan po ang kanilang career. Kaya yan lang po ang aking opinion. I highly agree na dapat po i-release, pero dapat po katulad ng nangyari sa previous na narco-list nung 46 politicians, ganoon din dapat for these young kids kasi they have a bright future ahead, and also yung kanilang livelihood nakadepende po sa kanilang imahe at maapektuhan po ito ng lubusan kapag nalagay po ang kanilang mga pangalan na walang kaukulang ebidensya po. So yun po ang aking opinion, mga ka-U3. Ano po kaya masasabi ninyo sa issue na ito ng mga 31 ng mga artista na kabilang sa narco-list ng ating gobyerno? Ito po ang ating U3 question as always. Bago magtapos ang ating episode, ano po ang masasabi ninyo sa pagkakadawit ng mga artista sa narco-list? Paano pa po kaya natin maipapabuti ang giyera kontra droga? So ano pang masasabi niyo mga ka-U3? Dapat bang i-release o hindi? At baka meron din po kayong mga idea kung sino-sino po kaya ang posible na mapasali based on your knowledge, kasi wala po ako ganung wide knowledge sa mga balita tungkol sa mga artista sa showbiz news. But since this is an issue that pertains to our national interest, lalong-lalo na sa government policy natin laban sa droga, kaya po i-feature po natin ang balita patungkol po sa drug war at involvement ng mga quote-unquote involvement ng 31 na popular na mga artista. Kaya hanggang sa muli po mga ka-U3, ako po si Sir JR ng Usap University. Kita-kita po tayo sa next episode at maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Paalam po. Mga ka-U3, nagustuhan niyo po ba ang aming episode ngayon patungkol po sa 31 nga daw po, quote-unquote 31 na mga popular na artista na nadawit po sa narco-list po ng ating PIDEA at ng Philippine National Police? Ano po masasabi ninyo? Kayo po ba ay nagulat na ganun po kadami? Dahil po, according po sa kay PIDEA General Aquino, sabi niya na 3 lang ang 40-year-old pataas at kadalasan po sa mga nadawit nga po sa narco-list ng mga artista ay nasa edad lamang na 20 and 30. So ano po masasabi ninyo? Sino po kaya ang alam ninyong gumagamit? At sana po ay kung kayo po ay fan ng mga artista na mai-release or not sa narco-list, ano po kaya ang magiging reaction ninyo? So comment lang po kayo mga ka-U3 if you have any questions. Kung gusto niyo pong mag-share po niyo inyong mga komento, lahat po ng mensahe ay amin pong binabasa. Kaya also, if you like this video, please click thumbs up because yan lang po ang nagbibigay sa amin ng lakas na magpatuloy dito because this is a daily show. And also please click subscribe for more updates every day in this show. Maraming salamat po. Ako po si Sir JR and see you on our next episode. Paalam po.